bilang formators at vocation director ay hindi lamang tulungan yung mga brothers to purify, no? To purify their intentions, no? Kasi sabi po sa survey, kung mayroon daw pong 10 na brother na papasok sa seminary, only one has a pure intention. The 8, no, yung pong 8 doon ay may impure intentions at isa doon wala lang, no? Hindi niya alam kung anong gustong mangyari sa buhay niya, no? At ako po bilang vocation director, pag may nag-a-apply, no, sasabihin, "Father, gusto ko pong maging pari o maging religious." No? Ang isa po sa ginagawa ko ay tinatanong ko yung tao, so gusto mong maging pari at maging religious. At sabi ko, ano yung ginagawa mo? No? So, mayroon pong very casual na interview at sinasabi ko, sumisimba ka ba? No? Sabi, Father, paminsan-minsan, no? Nagdadasal ka ba? Pag naisipan ko po, dumadaan naman ako ng simbahan. No? O, involved ka ba sa any church organizations? No? Naku, Father, sumisimba lang po ako minsan, pero hindi ako member ng choir, ng sacristan, o ng kahit ano pong youth groups. No? So sa isip ko po, sabi ko, papaano siya naghahanda sa buhay na papasukin niya? No? So kaya po tinatanong ko, papaano ko tutulungan itong taong ito na mayroong desire o sabi niya gusto niyang pumasok ng seminaryo? No? So sa ebanghelyo po natin ngayon, sabi dito mayroon daw 5 matatalino na birhen at mayroong mga 5 hunghang. No? Yung po yung Tagalog na ginamit dun sa foolish, no? Mga hunghang. At kung tutuusin yung 5, wala naman silang ginawang masama. No? Wala naman silang ginawang hindi kaaya-aya. No? Ang pagkakamali lamang nila, wala silang dalang extra na oil, no? Para manatiling may ningas yung kanilang mga lampara. No? At ang ibig sabihin lamang po nito, no, na sa ating pananampalataya, no, may mga pagkakataon, no, sa ating buhay na para namang hindi tayo nagpapakita ng interes. No? Sabi po ni St. Paul sa first reading, no, na tayo ay tinawag sa kabanalan. No? At lahat po tayo sinasabi natin, gusto nating maging banal. That is our universal call. No? Ito po yung tawag sa ating pangkalahatan. Kasi nga po, pag dumating tayo sa langit, lahat ng nasa langit ay mga banal. No? Kaya nga po, ang unang tawag sa atin, the universal call, is the call to holiness. No? Pero paano ka magiging banal? Through the different vocations. No? Paano ka magiging banal bilang may asawa? Paano kami magiging banal bilang mga relihiyoso at pari? Paano magiging banal yung mga single blessedness? No? At ang tanong po dito, kung ang tawag sa atin ay pagiging banal, papaano tayo naghahanda para maging banal? No? Siguro sasabihin natin, Father, mukha namang imposible, no, na maging banal kasi knowing our human nature that we are weak, sinful, and limited human beings, para naman yatang malayo sa katotohanan yung pagiging banal. No? Pero unang-una po, no, dito natin makikita na ang tawag sa kabanalan ay hindi natin kayang gampanan, umakamit ng tayo lamang. Kailangan natin ng tulong at grasya ng Diyos. Na hindi natin kayang maging banal sa ating sarili lang dahil alam natin na tayo ay bumabagsak at nagkakasala. Kaya nga kailangan natin ang tulong ng Diyos. Sa banal na kasulatan po, mayroon paanyaya si Kristo. No? Sabi niya, sinabi niya, be perfect as your heavenly Father is perfect. No? At mayroon din po siyang sinabi sa banal na kasulatan, be holy as your heavenly Father is holy. Pero yung perfection at holiness, parang ang hirap yata na mangyari, no?
Paano ako magiging perpekto is nobody is perfect. No? So paano ako magiging perpekto? Paano ako magiging banal? May kasunod po na sinabi si Kristo. No? At sabi niya, be compassionate as your heavenly Father is compassionate. Palagay ko po na i-share ko na rin sa inyo minsan kung saan nanggaling yung salitang compassion. No? Nanggaling po ito sa two Latin words na cum passionis, which means to suffer with. No? Ano daw po ang pagkakaiba ng mercy sa compassion? No? Yung pong mercy, no, parang nakakita ka ng pulubi, naawa ka lang, no? Kawawa naman sila, basang-basa sila sa ulan habang sila'y namamalimos. Pero pag sinabi pong compassion, no? Compassion requires us to do something. It requires an action. Hindi lamang po naramdaman ko na nakaawa-awa yung tao, no? Kundi nakita ko na may dapat akong gawin para tulungan yung ating kapwa-tao. Kaya nga po ang madalas na kasalanan natin na sinasabi natin sa misa, no, is the sin of commission. We are commissioned to do something, di ba? Kaya po sasabi natin, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. What I have failed to do. At kaya nga po ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin yung World Day of Prayer, no, for the care of creation. Ang tanong po dito, paano po ba natin nakikita ang mga nilikha ng Diyos? Madalas po kaysa hindi, no? At ito po siguro yung challenge sa atin, nakikita natin hindi lamang yung mga nilikha ng Diyos, kundi maski ang ating kapwa-tao, hindi bilang tao, kundi bilang gamit. No? Kaya nga, mahalaga ka sa akin, no? Kaibigan kita, no? Kapaki-pakinabang ka sa akin hanggat may silbi ka sa akin. No? Hanggat kaya mo akong tulungan, hanggat kaya mong i-provide yung aking mga pangailangan. Pero pag wala na, no? Pag wala ng silbi yung tao sa iyo, kasi siguro halimbawa dahil sa pandemic nagkaroon ng crisis, no? Financially, at dahil dito nalugi yung kanilang kumpanya, no? Nalugi yung kanilang mga pinagkikitaan, dahil dito hindi na siya makapagbigay sa iyo, no? O kaya naman ay dahil nagkaroon na siguro ng anak, yung mga kaibigan ninyo, na wala na sila ng time. No? O kaya naman, naging limitado na yung time para makipagkwentuhan sa inyo. No? At dahil dito, wala na siyang silbi sa akin, wala na siyang silbi sa atin, babay na. Wala ka ng puwang sa akin. Kasi wala ka ng silbi. At ito po yung pinapaalaala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. No? Na yung tawag ng kabanalan ay tawag kung saan dapat tayong lahat, no, ay kumikilos. No? Kaya nga po mayroong bahagi ng Ebanghelyo nung tinanong nung rich young man, sabi niya kay Kristo, no, papaano ako papasok sa buhay na walang hanggan? Hindi po kayo na-intriga kung nabasa po ninyo, kung pamilyar po kayo dun sa text na yon, nakaka-intriga po yung sagot ni Kristo. At ano po yung sagot ng ating Panginoon? Inisa-isa niya mula 4th commandment hanggang 10th commandment. But He never mentioned the first 3 commandments. No?
Sabi niya, honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. No? Tapos hanggang sa ika-10 utos. No? Bakit? Bakit hindi binanggit ni Kristo, no, intentionally yung first 3 commandments? Kasi sinasabi lamang po sa atin ng Panginoon, mawawala ng silbi, no, all our external pious practices kung hindi natin kayang mahalin at paglingkuran ang ating kapwa-tao. Kahit pa po magdasal tayo ng 10 million Hail Marys, it will be useless kung hindi natin kayang ipakita ang ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. Bakit po? Dahil sana, no, ang ating halimbawang debosyon sa mahal na ina, no, at ito po yung role ng ating Blessed Mother, no, is to bring us closer to Jesus. At pag dinala niya po tayo sa ating Panginoong Hesukristo, no, dapat sana yung puso niya ay magiging puso na rin natin. Kaya nga po every month, every first Friday of the month, no, we are reminded of the Sacred Heart of Jesus. No? At ano yung puso ni Kristo? Pusong dumudugo para sa atin. Dahil yung puso niya ay nagdala sa Kanya sa krus. Yung pagmamahal niya ang naging dahilan kung bakit He stretched out His hand on the cross for us. So ito po ang tawag ng kabanalan. Tawag kung saan sinasabi sa atin, minsan pa, no, tingnan natin yung ating kapwa-tao bilang mga nilikha ayon sa anyo at wangis ng Diyos. Nagamitin natin ang lahat ng nilikha ng Diyos para sa kabutihan at paglilingkod sa ating kapwa. Kasi at the end of our life, no, kanina po may inanoint na naman ako sa veterans, no, and I was reflecting kung gaano kaiksi ang buhay ng tao. No? At the end of our life, there is only one question that Jesus or the God will ask us, according to the saints. No? At sabi ng mga saints, blessed are you if you will be able to answer that question. At alam niyo po kung ano yung tanong na yun? How do you love? God will not ask us, how many children are sent to Ateneo? How many businesses do you have? How much money you have in the bank? The question is, hindi po masasama na magkaroon ka ng business, na mag-aaral ka po sa mga mamahalin o prestihiyosong school. Hindi po ito masama, no? Ang sinasabi lamang po dito ay dapat nagiging dahilan ito so we can serve other people. Kasi yun ang itatanong sa atin ng Diyos at the end of our life. Papaano tayo nagmahal? Sabi po sa theology, no? God will show us, no? Ito po yung sinasabi natin, the review of life. One of the signs that the person is dying or the person is about to die, no? Ito po yung siguro yung sinasabi, hindi ko alam kung na-experience po ninyo ito sa inyong loved one. Sasabihin nila, bakit ang liwanag? No? Meron na po ba kayong kamag-anak na sasabihin, pakipatay naman yung ilaw kasi nakakasilaw yung liwanag. No? At sabi po ng theology, that is yung sinasabing the review of life. No? Ipapakita sa atin ng Diyos from the very moment, no, that we exist until the time na nakahiga tayo. At may tanong siya, papaano ka nagmahal? Ipapakita sa atin ng Diyos ang ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay. No? Lahat ng tao at pagkakataon na dumaan sa ating buhay at sasabihin niya, papaano mo sila minahal? Blessed are we kung sasabihin natin, no, ng Panginoon, sa kabila ng aking kahinaan, limitasyon at kasalanan bilang tao, ako po ay nagmahal. At katulad nung 5 wise virgins, we will be able to enter the kingdom.
kung saan we will enjoy the everlasting glory with God. Amen. So bago po ang prayers of the faithful, we will proceed with the anointing of the sick.